Meron po tayo ditong saging saba. Ayan, so meron po tayo ditong saging saba or kahit anong saging yung pwede natin gamitin dito. Pero mas masarap kung saging saba talaga ang saging na ating gagamitin. Pagkatapos ay tanggalin lang natin yung balat ng ating saging. Ayan guys. So ganito po tayo nagtatanggal ng balat ng saging. Ayan. Ayon sa nabasa ko, ganito ang proper way ng pagbabalat ng saging, di ba guys? Para hindi lang siya makalat. O di ba? Ayan, bali ay kailangan lang natin dito ng mga 10 piraso ng ating saging. Okay na yan. Pagkatapos, set aside lang muna natin. Hindi naman yun 10. Pagkatapos ay hiwain lang natin siya ng maliliit na slices. Mas maliit guys, mas maganda kasi lulutuin pa natin siya mamaya. Kailangan natin siyang madurog mamaya ng maigi. Or kung gusto mong i-food processor mo na lang to, ay pwede naman i-food processor mo na lang. Pero dahil para mas mahirapan tayo ay kailangan natin itong hiwain lang muna. Siguraduhin lang natin na nahiwa natin siya lahat. So talaga yung ating saging saba na pipiliin dito talaga ay yung hinog na para mas matamis guys. Dahil hindi tayo maglalagay ng asukal kasi mahal na yung asukal ngayon. Ayan, para naman sa pang thumbnail guys. Mag-form tayo dun sa ating frying pan ng parang ganyan. Andun naglalagay tayo ng ating Alaska Evaporada. Hindi po yan sponsor ha. And then pagkatapos ay syempre tatanggalin, bubuhusan natin ito ng ating gatas. Ayan guys, pang thumbnail lang po yan. And then nahaluin natin. Di ba ang tanga ko? Pagkatapos natin ayusin, sahaluin lang natin. Char, di ba? Ayan, sabi ko nga kanina ay hindi natin siya lalagyan ng asukal kasi mahal na yung asukal ngayon at matamis naman yung ating saging. Siguraduhin lang natin na yung ating saging na bibili dito, yung ating saging saba ay yung talagang hinog na para matamis talaga siya. Pakuluan lang natin siya in a medium heat ng 3 to 5 minutes lang hanggang sa medyo maluto na nga yung ating saging dito. So para mas masarap, takpan lang natin para mapadali yung ating pagpakulo dito. Antayin lang natin to ng 5 minutes. After 5 minutes, ganito na. O diba? So antayin lang natin siyang medyo maging makunat na siya para mabilis siyang madurog yung ating saging. Sabi ko nga kanina guys, pwede mo itong i-food processor yung saging para mapabilis ang pagluto dito. Pero dahil gusto natin yung extra challenge ay syempre, lutuin natin dito or hiwain lang muna natin yan. So kung makikita nyo ay medyo madali nang madurog yung ating saging dito. So ipipress lang natin ito gamit yung ating spatula. Spatula ba yan? Basta ipipress lang natin ito, ganyan guys. Para talaga madurog ng maigi yung ating saging. Para pag inilagay na natin ganyan mamaya, ay madali lang siyang, hindi siya magbuo-buo, diba? So papatayin na natin dito yung ating apoy kasi baka masunog na yung ating saging. Ganyan na po yung ating consistency na kailangan ma-achieve, diba? Napakadaling gawin lang. 2 ingredients lang guys, o diba? So ang gagawin natin ngayon ay toron with a twist, o diba? Napalamig na po natin yan and then kuha po tayo ng ating lumpia wrapper. Ayan. Napaghiwa-hiwalay na po natin yung ating lumpia wrapper. Sana all. And then meron po tayo ditong malinis na tubig. Ayan. Mag-scoop lang tayo ng 1 tablespoon or half tablespoon. Ano ba yan? Ng ating napakasarap na milk. Anong tawag doon? Basta yung ilalagay din yun guys sa halo-halo guys, di ba? So i-double wrap lang natin siya para hindi matanggal pag iprinito natin siya mamaya. So kung makikita nyo ay ganito lang kaliliit or bite size lang yung ating paggawa dito para hindi ba? Para naman maganda tingnan. Para mas maraming loob. Mas maraming, depende po yan sa inyo kung gaano kadami ang inyong gustong ilagay na saging. Pero dahil atin lang naman ito, ay damihan na lang natin. Pero kung gusto mong negosyo, ay pwede mong likitan. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na napakasarap na toron with a twist. O diba, yung ating saging nilagyan natin ng gatas para mas lalong sumarap yung ating napakasarap na toron. Ayan, hindi ito yung ordinaryong toron na nakagisna natin na talagang ipiprito lang natin, lalagyan lang natin ng asukal at ng saging saba yung ating toron. Ito, nilagyan natin ng gatas. Grabe, promise guys, napakasarap nito. Mananamo talaga yung gatas dito at talagang napakasarap. Ito yung ating nagawa guys.
sa 10 piraso ng ating saging saba. And then gagamit po tayo ng ating napakagandang multi-cooker mula po sa Gabor. O diba guys? So add to cart nyo na guys, napakaganda nito. Dito po tayo magpreprito. Alam nyo guys, napakadali niyang uminit dito guys. Yung ating napakagandang Gabor na multi-cooker. Ayan, sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko na lang yung link ng kanilang Shopee account dun mismo sa ating description box sa baba. Diba? Gabor. Ayan, so after 2 minutes lang guys, napakabilis lang nito, ay mabilis lang siyang uminit din. So ipiprito na natin dito Mas maganda kung naka-deep fry. yung ating yung ating milky turon. O diba? Ayan, ang napakaganda pa nito dito sa ating Gabor multi-cooker guys, ay hindi po siya malakas yung init niya. So, talagang hindi masusunog yung inyong, kung magpiprito ka dito, tulad dito guys, hindi siya masusunog guys. Kasi, naka-medium heat lang po siya. So, yung option lang po niya ay dalawa, turn on and turn off lang. So, wala siyang option kung gusto mong ipa-high heat, medium heat. Kusa po siyang bababa yung kanyang init kapag na-reach na niya ang kanyang maximum heat. O, diba guys? So, hindi ka talaga masusunugan dito. So, antayin lang natin ito ng 2 to 5 minutes. And then, syempre, mas maganda guys kung naka-deep fry talaga para even yung pagkaluto nito. So, hindi naman kailangan talagang lutong-luto talaga. Ang kailangan lang natin ma-achieve dito ay yung kanyang crispiness at yung kanyang pagka-golden brown para maganda tingnan sa mata, diba guys? Dahil kung niluto na po natin kanina yung ating saging saba, ang talagang kailangan lang natin lutuin dito ay yung ating turon wrapper. At dahil nga, dinoble wrap natin ito, kaya medyo matagal yung ating pagluto dito. Kasi guys, kung hindi po natin yan dinoble wrap, talagang maglilik po yan, no? Tatanggal po dahil po medyo masabaw yung ating saging, di ba guys? So ito na nga guys yung kailangan natin ma-achieve yung kanyang golden brown na kulay, o di ba? So drain lang natin ito sa ating strainer para matanggal yung mga excess na oil na yan. Dahil alam niyo man guys, yung mga kahinaan ko sa turon dahil napakaraming oil at napaka-oily niya. So, drain lang muna natin, nantayin natin lumamig at taste test na tayo. O diba? Kung makikita nyo, para na siyang, Shanghai. Pero napakasarap yung taste, promise. So, taste test na po tayo. Yun ang crunchy pa niya guys. Grabe yung sarap. Nanonood talaga yung gatas dito guys. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe. Ayan po, para po sa ating Gabor multi-cooker ay lalagay ko na lang yung kanilang Shopee link sa ating description box sa baba. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you again sa ating mga susunod na recipe.